ako, apektado kami. I'm pretty sure ganun din ang sentiment ni Senator Lacson na parang kami pang kaaway. Kami nga nagsasalita ng totoo, parang kami naman ang kaaway. Ano ba yan, Yusek Claire? Bakit mo naman ganyan? Napaka-sarcastic naman yung binanggit mo. Malala talaga. Ito, Mayor, ano? May suhestyon na Mayor na po pwede bang yung mga LGUs na lang, ang mga siwa, dito nga sa mga flood control projects since kayo naman din ang nakakaalam sa inyong mga lugar. Kayo ho ba ay sumasang-ayon doon o ano bang masasabi po ninyo doon sa panungkalan na yan? Well, I just would like to, una bago kita sagutin, Jane, gusto ko lang mag-comment doon sinabi mong malala. Tama yun, malala dahil walang katapusan yung kasakiman nitong mga napaka-corrupt na politiko at mga government officials. Pangalawa, nung binanggit mo na LGU, may problema rin tayo sa LGU. May good governance pa sa LGU, may transparency pa sa LGU. Tapos alam mo rin sa LGU, sa ibang marami rin tayong LGU na may pinapaboran din, rigged din yung bidding niyan. Kaya talagang matindi ang problema natin. Matindi ang problema natin pagdating sa implementation ng mga malalaking project na katulad ng flood control. At alam mo, ang corruption hindi lang sa flood control, napakarami pa niyan. Napakarami pa niyan. Diyan sa mga asphalt overlay, diyan sa roadside opening, sa paggawa ng mga kalsada, meron pa yung diyan sa mga paggawa ng mga multipurpose hall, yung mga rock netting, nandiyan pa yung mga solar lights, nandiyan pa yung safety barriers, meron pa dyan yung mga cat's eye. Napakarami. Kaya kuminsan talagang malulula ka talaga eh. Pero yun ang problema ngayon. Pwedeng ibaba sa isang government. Basta ang importante sa kanya, alam mo na talagang good governance. Kaya kailangan talaga matindi ang pag-monitor ng public. Ng publiko. Talagang meron talagang matinding citizens participation. Tapos dapat ang information dapat open data. Nakikita talaga ano yung presyo ng... Kaya kami sa Baguio ngayon, we're now working with a NGO, international NGO, para magkaroon kami ng isang digital application na gagamitin namin para na monitor lahat ng project sa syudad ng Baguio. Nakikita rin nila lahat kung ano yung progreso, magkano yung amount, sino yung nag-implement, so that there will be feedback from the community. Opo. Mayor, given doon sa mga contractors na nabanggit nga o pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sa tingin po ninyo ay madaling matukoy yung kung sino yung mga kasabwat, sino yung mga dawit dito nga sa maanomaliang flood control project? Alam mo, kilala ko yung iba dyan. Familiar ako sa iba dyan eh. Alam mo, ipatawag lang ng presidente yan. Kausapin niya na masinsinat. Explain nila. Yung binanggit ko na mga porsyento, babanggitin nila kay presidente yon. Ang problema is mag-execute pa sila ng affidavit. Siyempre, natatakot din yung mga yan. Paano kung patayin yung mga yan? So, yun ang challenge. Pero ako magsasalita yung mga yan. Lalo na kung may ipit na sila, ang sasabihin nila, sasabihin nila, Jade, Mr. President, bakit pinag-iinitan nyo kaming kontraktor? Kami naman hahanap buhay lang. Kami po'y nagbabayad ng maayos sa taxes namin. Sasabihin nila yon, Tapos gagawin namin yung project. Ang problema naman sa sobrang laki na ng hinihingi ng mga politiko at yung mga implementing agency, napipilitan kami mag-substandard. Ganun nasasabihin nila kay Presidente. Kaya wag lang kami ang pag-initan nyo. Pag-initan nyo po yung mga politiko, pag-initan nyo rin po yung mga tiwaling opisyal dyan sa DPWH. Opo. Mayor, may plano ang Kamara, partikular na po itong House Committee on Public Accounts na imbestigahan nga itong anomalya sa flood control projects.
At kayo po ay isa sa mga naimbitahan ata, Mayor, na magsalita po doon. Wala pa akong natatanggap na invitation, Jay. Wala pa. Naghihintay nga ako ngayon eh. Opo. Pero knowing na Kamara mismo yung mag-iimbestiga at siyempre naalala natin yung panahon ng SONA ng Pangulo, nabanggit niya, mahiya naman kayo. At di ba, yun ay naka-address doon sa mga kongresista patungkol nga po dito sa mga flood control projects ng ating bansa? Well, you said it, ano? You said it, Jay, no? Parang merong criminal organization involved sa organized crime. Tapos nagkakabistuhan na nalaman na-identified na, wata sasabihin mo doon sa criminal organization, oh, you investigate yourself. So, ano yung moral ascendancy mo? Ano yung credibility mo? In terms of reliability, hindi ko nalalam. Questionable lahat yan. Kaya siguro pinakamaganda, talagang mag-appoint ng isang investigating agency o kaya mag-create ng isang investigating investigating task force or investigating body to really focus on the investigation of these flood control projects. Opo. Mayor, kasi di ba ang usual na nangyayari kapag ang isang opisyal ng gobyerno ay may questionable sa kanyang trabaho, pag iniimbestigahan yan, ay dapat mag-resign o umalis muna pansamantala sa trabaho habang iniimbestigahan. Dito kasi sa Kamara, kongresista yung babanggit, involved dito nga o dawit sa flood control project, manumalang flood control project, sila rin na mag-iimbestiga. Parang ano bang masasabi po ninyo doon? Tama ka, Jade, ano? Delikadesa. Sa ibang bansa, magre-resign sila dahil subject to they are being implicated sa isang kaso, ano, especially corruption issue, ano, or corruption case. Pero dito sa bansa natin, may delikadesa ba sila? May kahihiyan ba sila? Nakita mo naman doon sa SONA nung nagsalita si Presidente ng mahiya kayo. No? It is a strongly worded na message. Ano? Anong ginawa nila? Diba? Okay pa nga si Kong Toby Chanko, talagang tuwa-tuwa doon eh. Pero anong ginawa ng ibang mga kasama nila na alam naman nila kung ano talaga sila? Nagsitayuan din. Nagsisigaw din sila as if they were innocent. Ano? Kaya nga sabi ko, height of hypocrisy, ano, and callousness. No? Kaya tama ka, delikadesa sana, mag-resign muna sila o kaya mag-leave muna sila pero hindi nila gagawin, unfortunately. Po, Mayor, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ang Senado at Kamara ngayon ay nagtuturuan kung sino bang dawit o dito nga sa mga contractors na nakatanggap po ng mga pondo para po dito sa flood control project. Ito ngang si Senate President Cheese Escudero ay isa nga sa mga nasampulan dyan sa Senado na parang tinitira dahil nga isa daw sa mga top campaign donor niya noong 2022 election ay naging contractor din pala para sa ilang flood control projects na nabanggit din doon sa listahan na pinangalanan nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ho ba ang masasabi po niyo dito? Well, kumbaga parang, again, balik tayo doon sa word na delikadesa, di ba? Conflict of interest. Ano lang propriety. Bakit sila nabibigyan ng, for some reason, bakit favored na contractor sila?
Bakit paulit-ulit na sila nakakakuha? Isa lang yan eh. Because they know how to do special package. Kaya sabi ko nga sa iyo kanina na nung binanggit ko sa iyo yung percentage, talagang nakakalula talaga eh. At because of that, nakukuha nila yung mga kontrata. No? Opo. Mayor, magandang umaga. Si Admar po ito. Meron pong panukala or gustong ipanukala itong si Senate President Chis Escudero po na ipagbawal na sa mga public officials and mga kamag-anak hanggang 4th degree ata na makakuha ng kontrata, lalo na sa mga infra projects po. Anong nakikita nyo po rito? Una, uusad ba ito sa tingin nyo po? And malaking tulong po ba ito kung sakali pong umusad, Mayor? Well, napakagandang panukala yan. Kung talagang totoo, kung talagang genuine yung concern, napakaganda yan at malaking bagay yan. I just doubt kung papasa sa House of Representatives. Kasi nga, sabi nga natin, marami sila sa kanila involved dyan eh. Kaya yung binanggit nga ni Senator Lacson na 67, ito lang yung identify talaga na directly talagang involved sila. Ay talagang meron silang kumpanya na hinahawakan na construction company. Hindi ako masyadong optimistic na papasa. Pero kung maipapasa nila yan, napakaganda yan at malaking bagay yan. Significantly, it will have a positive impact on the quality of our projects and at the same time, addressing corruption pagdating sa construction ng mga flood control projects and all the other infrastructure projects for that matter. Opo, and nakikita nyo rin po ba, kasi nabanggit nyo kanina po na parang kayo pa yung parang nagiging kalaban nung naibulgar nyo ito kasi parang pinagsabihan pa or pinagsasabihan pa na dapat verified yan, ganito, ganyan. Pero yung atin pong gobyerno ba, lalo na yung Office of the President, mga sangay nito, sapat po ba yung kanilang kakayanan at yung resources nila para matumbok at malaman, ma-verify mismo nila kung totoo ba itong mga nababanggit po ninyo na katiwalian po, Mayor? Yes, very capable, Con. Galing na ako dyan eh. Very capable ang ang Office of the President to organize the investigation. Ang kailangan lang talaga, ma-identify talaga kung sino mag-imbestiga, sino ang lead agency. Pero wag yung mga pinanggalingan ng mga nasasangkot, no? O wag yung mga organization ng mga, wag sana yung, let us say, in terms of credibility nila at moral ascendancy, hindi naman pwede na House of Representatives ang mag-imbestiga. Hindi naman pwedeng DPWH ang nag-imbestiga. Kasi conflict of interest na kagad yan. Dapat an independent body to be headed probably by a reputable individual, a former Chief Justice of the Supreme Court, tapos under sa kanya are the investigative agency. Kasi nga iba kasi kung meron kang investigator talaga na talagang trained investigator. Kasi yan ang trabaho nila, maghanap ng mga ebidensya. May tradecraft yan, may skills yan, may talent yan. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na, hindi, abogado ako. Yes, abogado ka, pero hindi ka investigador. Iba ang investigador. Kaya nga yung NBI, kita mo, di ba? National Bureau of Investigation. Kasi nga, in-emphasize nila yung word na investigation. Hindi naman lawyering ang pina-investigatan. Hindi mo pwedeng sabihin na, lawyer ako, investigador ako. No, you're not. Kakaiba ang investigation sa pagiging abogado. Pero magandang isang abogado na mag-investigation provided na trained na siya. May training siya. No?
So kumbaga, Mayor, qualified na qualified kayo rito bilang dating general at nanguna sa maraming mga investigasyon po. Yes, Admar, kaya nga ako nagbo-volunteer, if you remember, no? This will divert me from my function as mayor, pero just to seek out the truth. Willing ako to head the investigation. Pero that will be up to the president. Kasi naman ang decision maker dyan. Kaya lang, nalulungkot lang talaga ako dun sa kan. Ako, apektado kami. I'm pretty sure ganun din ang sentiment ni Senator Lacson. Na parang kami pang kaaway. Kami nga nagsasalita ng totoo. Parang kami naman ang kaaway. Ano ba yan, Yusek Claire? Bakit mo naman ganyan? Napaka-sarcastic naman yung binanggit mo ng pahayag mo na sasayangin lang namin yung oras ng gobyerno. Please look at our background. And doon sa mga binanggit ko pa noon na mga corruption, meron bang pinabulaanan doon na hindi totoo? Diba? Kaya ako'y nakikiusap lang na please, huwag naman kayo maging sarcastic. Hindi po kami ang kaaway nyo rito. Kami po yung friendly force dito. Ang kaaway nyo po, yung mga kakilala nyo po dyan sa Kongreso. Yan po ang kaaway natin ngayon dito. At syempre, yung mga tiwaling opisyal din dyan sa implementing agencies. Opo. Mayor, sa monitoring po ninyo or sa inyo pong sariling investigasyon, ito pong manumalyang mga flood control projects, ito po ba yung malimit na ini-insert lang sa atin pong budget? Kasi nabanggit din minsan ni DPWH Secretary Bunoan na wala silang sistema na ma-check talaga kung ano itong mga insertions, nalalaman na lang nila na mayroong mga in-insert doon na wala doon sa original nila na suhestyon after na pong mapermahan ng Pangulo ang budget. Totoo naman yon. Totoo yung sinabi ni Secretary Bunoan. Kung titignan mo yung NEP noong 2025, lumalabas doon na ang hinihingi lang nila is around 800 billion plus. Kasi yun lang naman ang absorptive capacity nila. 800 billion plus. And then suddenly, after the BICAM, pero actually yung BICAM pa nga, okay pa yun eh. After the small BICAM, nakukunti na lang sila nag-usap-usap doon. Balita ko nga, tatatlo na lang sila nag-usap eh. Biglang nabago na. Diba? Nadagdagan na ng 214 billion. So doon pala makikita mo na paano naisingit to? Bakit mas marunong pa sila sa ahensya? Ang hinihingi nga ng ahensya 800 plus, almost 900 billion. Patapos biglang nakialam itong mga kongrista na hindi naman sila talaga involved sa mga dito sa field, sa local government. Hindi naman sila talaga involved yan. Diba? Kasi ang trabaho nila, pababata sila eh. Bakit mas marunong pa sila at nagdagdag sila ng 214? Anong motive? Yun dami ang tanungin natin eh. Ano ba ang motive? In short, why did you do it? Yung question na why did you do it? Iisa lang yan. Diba? Pagkakaperahan lang yan. Sa totoo lang, ang motive lang dyan is pagkakaperahan namin to. Opo, nabanggit din ni Mayor Isko Moreno na may mga proyekto rin na hindi pinagpapaalam sa LGU. Kabilang din po ba ito sa mga problema ninyo as local chief executives or baka may marami din kayong mga kakilala na Mayor, General? Well, mabuti nabanggit mo yan, Admar, This is a very common. The members of the League of Cities, ito yung mga mayors ng mga syudad, pati na rin yung mga mayors sa munisipyo. Kasi marami kami sa sa mayors to good governance na municipal mayor. Very common yan. Explain ko sa iyo, Admar, if you have time pa, do you have 1-2
Do I have 2 minutes more? Meron pa ba 2 minutes? Go ahead po, Explain Mayor. ko lang yung sistema sa pag-implement ng isang project. Okay. Sa local government, ang sistema is ganito. Magkakaroon ng, ilalabas namin yung budget. This is our budget. So ano yung programa natin for next year? So papag-usapan na namin yan starting July. Budget season yan. Umpisa na ng budget season yan. Sometimes early as June, pinag-uusapan na namin yan. Tapos ipapakita na. Ngayon, naman dahil mayroon silang development fund, magkakaroon ng prioritization matrix. Doon nila, may mga certain parameters na i-define. Tapos sa barangay, pag-uusapan nila yan. After sa barangay, i-represent nila sa distrito nila. And then, gagawin na nila yung top 5 na mga projects nila for that district or top 10. Tapos after that, it will be certified by the Liga ng Barangay. At the same time, magkakaroon ng series of public consultations yan. Bakit ito yung priority natin? Dahil may impact ito. Dahil ganito yung mas malawak yung affected na area. So ang impact nito mas malawak. Parang ganun, mga papag-uusapan yan. After that, it will be presented to the City Development Council. But before pala, nung City Development Council, ipapasok yan sa annual investment plan at sa annual procurement plan. Okay. So dun sa City Development Council, this is around 100 plus members to. Nandyan lahat yung mga barangay officials, nandyan din yung mga community leaders, mga sectoral leaders, mga religious sector, mga senior citizens, mga youth sector, business sector. Ang dami yan, ang dami members niyan. Tapos People's Council. So sa amin, sa Baguio kasi may People's Council kami. Doon, pag-usapan uli yan, i-represent uli yan, i-deliberate. Pag inaproba ng City Development Council, approval nila yung annual investment plan, tapos approval na rin yung budget. Okay, ganun ang sistema. At kung merong ina-implement na isang project, pero nakalimutan mong nilagay sa annual investment plan, tapos binayaran nyo, makakasuhan ka ng graft and corruption yan ng COA. Ganyan katindi, ganyan katidyos yung process. Pero sa mga kongrehista, alam mo ba kung paano yung sistema nila? I want this, I want that. Tapos i-implement na lang. Ulitin ko, I want this, I want that. Walang konsultasyon sa local government, walang maayos ng public consultation, wala silang investment plan, annual investment plan, wala silang annual procurement plan. Implement na lang kagad nila. Ganun na lang ang ginagawa ng mga yan. Kaya parang may double standard yata ng hustisya rito. Bakit kami nakukulong kami? Bakit hindi sila pakulong? Kaya nakita mo kung paano nila talaga inaabuso yung tinatawag nating power of the purse. Pero Mayor, handa nyo po bang ipatigil yung mga ganyan na dumidiretso lang po at hindi nagpapaalam sa inyo po? Napakahabang proseso, napakagrabe yung sistema na susundan. Pero yun nga, nabanggit ninyo, pagdating sa kanila, simple lang. Ito po ba'y handa ninyong ipatigil or mag-uusap po ba kayo, coordinate with other LGUs na dapat maisulong ito sa national government na hindi pwedeng ganito sa amin, mahigpit. Pero pagdating dito sa proyekto ni Congressman, masyadong mabilis. Well, siguro ang plano namin gawin dyan is, ito nga Admar, una-una meron kaming pinag-uusapan namin yan. Ngayon na majority kami sa konseho, pinag-uusapan na namin na magpapasa ng ordinance na lahat ng project sa gagawin sa Baguio, whether it is funded by the national government, dapat dadaan sa matinding public consultation at konsultasyon din with the local government. Isa yan sa nakikita namin. Pangalawa is itong bagong pinag-uusapan namin with an international NGO through the UK Embassy na mag-a-adapt kami ng ipapilot test namin yung isang digital application na about transparency ng mga infrastructure projects. Opo. At gusto naming
gusto namin umpisahan dito sa siyudad ng Baguio para makita nila at the same time magkakaroon ng matinding participation ang komunidad yan. So, ilalabas mo lahat. It's actually an open data na anybody can access it. Part of their transparency. And the good news is, Baguio City is just one of the 4 LGUs sa buong bansa out of the 1,500 na open government. Open government, meaning very strong on transparency, accountability, at citizens' participation. It's a global network. Ang Baguio City is part of that global network. Opo, and panghuli na lang, dito po sa inyong mga ibinulgar, kasama na si Senador Ping Lacson at iba pang nagbulgar dito sa maanumalyang mga flood control projects. Napakadelikado pala ito kung tutuusin, Mayor, dahil maliban sa nananakaw ang pera ng taong bayan, nalalagay din sa alanganin yung kanilang buhay kasi nabanggit nyo nga po, 40% na lang ang napupunta talaga doon sa proyekto, nasa-shortcut yung mga standard, pati mga materyales na gagamitin, nagiging substandard na po. At totoo yan, Admar. Ang tanong ko nga sa ang tanong ko nga doon sa mga kontraktor na sabi ko, anong gagawin nyo kung ganyan na lang pala ang pondong naiiwan para sa execution ng project? Sir, mapipilitan po kaming i-substandard. Yun ang sagot nila sa akin. Mapipilitan po kaming i-substandard. Gusto man namin gawing quality, pero sir, napipilitan kaming i-substandard. Opo. Mayor, siguro huling mensahe po ninyo. Baka may mensahe po kayo sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. at maging sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Unang-una, nagpapasalamat po kami sa ating presidente dahil tuloy-tuloy po at sinusustain po niya itong campaign laban po sa corruption, especially focusing on these flood control projects. At I'm pretty sure po na ang ating pong presidente, after the flood control, tututukan din niya yung ibang mga maanumalyang mga proyekto ng gobyerno natin. So nandito po kami para tumulong po kami sa inyo. Hindi po kami kaaway ho dito. At hindi sure namin binabaliwala ho yung